Umabot na po sa 647 ang bilang ng mga nasawi dahil sa hagupit ng Bagyong Pablo. At base rin sa tala ng National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRRMC, halos 800 pa ang nawawala. Ang mga nakaligtas sa hagupit ng bagyo kulang sa pagkain at sa atensyong medikal. Mula sa bayan ng Bislig sa lalawigan ng Surigao del Sur, nakatutok po nga si Salima Refran. Salima. Mike, mag-iisang linggo na nga nang manalasa ang Bagyong Pablo dito sa Mindanao. Pero mga residente ng Davao Oriental, hirap pa rin bumangon lalo na sa bagsik at pait ng Bagyong Pablo. Tirik na tirik ang araw pero matyagang pumila ang mga taga-Katiil Davao Oriental para makakuha ng relief goods. Pero hindi pa man nangangalahati ang mahabang pila. Tama na ba to? Kulang bigay, kulang. Sabi punta kami dito at layo ng pila namin. Hindi na kami naabot. Walang yung pagkain dito. Gutom na kami. Ang tao ka ng gutom. Kasama sa mga umuwing walang tanghalian ang mag-anak ni na Melody. Kabilang sila sa mga pamilyang nabagsakan nang gumuho ang Katiil Central Elementary School noong kasagsagan ng Bagyong Pablo. Ilang oras kami dyan sa loob. Wala kaming malay. Sabi niya, Mama, tulong. Sabihin mo sila, tulungan tayo. Hindi na daw siya makahinga. Ang kanilang 1 taong gulang na bunso, nasawi ng mabagsakan ng pader. Si Casey, nailigtas ng kanyang ama mula sa isang lumilipad na upuan. Pero tinamaan sa ulo si Sunny. Minsan nga may hilo ako kasi siguro sa utak ko ba. May apektuhan siguro yung utak ko. Dinala namin sila sa Katiil District Hospital. Pagsapit namin doon, halos wasakin din ito ng Bagyong Pablo. Nasa labas na ang nurses station at pharmacy, maging ang surgery. Maraming residente nagpapatingin ng mga sugat at baling na tamo sa bagyo. Meron ng mga may ubot sipon at diarrhea. Kulang-kulang po talaga yung gamit namin. So, mahirap kasi ginagawa na lang namin yung kung ano yung mga alternatibo para ma-alleviate lang po yung sitwasyon ng mga pasyente. Pinigyan man ng gamot, magtitiis pa rin si na Melody. Kulang po yung gamot po. Wala na daw yung iba. Ito lang daw po ang mabigay daw nila. Sa pasilyo ng ospital ko naman naabutan ang magkapatid na Alex at Lorvin. May spinal injury si Alex, habang may head injury si Lorvin. Nabagsakan sila ng puno at tumama sa bato. Isang linggo na sila naghihintay na may airlift pa Mati o Davao City. Palipan, hindi naman nadadala sila ang dami na yung dahan-dahan na ngayong iba na matay na. Ewan ko kung madadala pa ito kasi hindi na ito magtatagal. Kahapon, 2 ang namatay sa ospital, dulot din ng Bagyong Pablo. Ang isa, naghihintay rin na may airlift. Hindi natin tayo dito yung mga fractured, no? Obviously mga fractured namin, ang dinadala po namin to sa iba't ibang lugar. Ayun lang namin narinig, pero siguro we have to deploy yung some of our staff. Handa naman tumulong ang International Committee of the Red Cross. To put a hospital in a tent outside to remove the patients and start rehabilitation of the building. Bukod sa Katiil, grabe rin ang pinsalang tinamo ng bayan ng Baganga dito rin sa Davao Oriental. Dito naglandfall ang Bagyong Pablo. Nang mapasok ito ng GMA Davao sakay ng barko ng Philippine Navy nitong Huwebes, kitang-kita ang mga trosong nakalutang. Ang mga taong gutom na nag-aabang sa pier. Wasak ang munisipyo, health center, palengke, eskwelahan at simbahan. Laging pasasalamat ng mga residente ng dumating ang tulong ng GMA Kapuso Foundation. Mike, sa pinakahulingan tala ng Incident Command Post ng Katiil, nasa 147 na ang naitatalang patay at 47 ang nawawala dahil kay Bagyong Pablo. Sa huling tala naman ng MDRRMC ng bayan ng Baganga, 123 na ang patay at 43 pa ang nawawala. Patuloy ang pagpasok ng tulong sa mga bayan pero kulang pa rin ito para sa mga residente. Bago magpasko, maasa naman ng lokal na pamahalaan na maibabalik na ang supply ng kuryente sa lalawigan. Mike? Maraming salamat, Salima Refran.